Upang Ilonggo, please subscribe and like and share. Mga nakaraang administrasyon, patuloy ang pagbantay doon sa West Philippine Sea. Magkagaganito po ba? Kasi ngayon lang po nararamdaman ng mga taong bayan na supporter talaga sa administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na matibay po talaga ang pag-secure doon sa West Philippine Sea po. Ano po yung masasabi? Alam mo, before responding to that question, let me clarify, no? Not just the supporters ni President Bongbong Marcos really supports our fight in the West Philippine Sea. I was able to talk to different people, no? Sinasabi nila they were never a fan of President Bongbong Marcos. They never voted for President Bongbong Marcos. However, pagdating sa West Philippine Sea, ito ang tinitindigan at sinusuportahan nila. I agree with you, no? Kung ang mga nakaraang administrasyon, lalo na siguro kung ang nakaraang administrasyon, nagkaroon ng tamang impormasyon sa publiko, binigay talaga at pinaintindi kung ano ang tamang impormasyon for them to appreciate what we are fighting for in the West Philippine Sea. Sana ang problema natin sa kabataan nakakulangan ng impormasyon dito para ma-appreciate nila ang pinaglalaban nila. Siguro hindi na natin problema. Ang sabi ko nga, kung ang bata ipinanganak ng 2016 at kung hindi si President Bongbong Marcos ang presidente natin ng 2022, bababa ang presidente natin ng 2028 kung hindi si President Bongbong Marcos. 12 years old na siya, no? And that entire generation ng 12 years old pababa have already forgotten kung ano ang laban natin sa West Philippines. That's why I support President Bongbong Marcos in standing up and having this commitment of not surrendering a square inch of our territory to any foreign power. Ang sabi niya nga, ang tamang impormasyon will awaken the sense of patriotism and for the next generation, sa susunod na saling lahi ng Pilipino, maituloy nila ang laban na to. Hindi ipinapangako ni Pangulong Bongbong Marcos na in 2028, before he steps down, ay tapos na ang gusot natin sa West Philippine Sea. Pero, ang objective ng transparency effort na sinusuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos ay siguraduhin mapukaw natin ang kamalayan ng kabataang Pilipino para sisiguraduhin natin they will be able to continue our fight in the West Philippine Sea. We do not know whether in the next 30 years, 50 years, or even a century, kung gaano na kalakas o kaunlad ang bayan ng bansang Pilipinas. In our generation, the most important role that we have to play is to hold the line for the next generation of Filipinos to understand what are we fighting for. Kung ngayon pa lang, kwentuhan pa lang, isusuko na natin ang laban natin sa West Philippine Sea. Kung ngayon pa lang, pronouncement pa lang ng mga nakaraang mga administrasyon at kanyang mga miyembro ng gobyerno noon ay isuko na natin ito dahil tubig lamang daw. Ano na ang magiging paningin ng susunod na lahi ng Pilipino? By the time na meron na tayong kapasidad at yaman para tindigan ng laban sa West Philippine Sea. Ano sabihin nila? Wala na tayong paglalaban sa West Philippine Sea. Kasi yung mga ninuno natin, those generations who came before us are so afraid na isinuko na nila dahil ayaw daw nila ng gera. So ngayon, for President Bongbong Marcos, we are going to hold the line. We are going to double our efforts for the Filipino younger generation to understand what are we fighting for. At ituloy ito sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Kasi nakita natin, automatic nandun po yung mga China vessels po. So may mga signals po ba sila or mga radar na para malocate ang ating vessels po doon sa West Philippine Sea? Alam mo, sa totoo lang, even, I mean, obviously, of course, they already have their own satellites. They can be able to see from the sky what our deployments are. However, ma-emphasize ko lang, no? Even without the satellite capability, ang Chinese Maritime Militia and Chinese Coast Guard has been intruding our own waters. So, despite of advanced information through technology,
the mere fact na nandyan na talaga sila, it's easier for them to prevent our vessels from navigating these waters. So masasabi niyo po sir na pababayaan po talaga siya sa mga nakarang administrasyon. Kaya nandun na po yung mga vessels ng China. Well, ang pabayaan, we still don't know. I mean, I cannot speak for how they really appreciated or how they were able to strategize our efforts in the West Philippine Sea. Ang masasabi ko lang is yung effort nila in choosing not to publicize it. Para kasi sa akin, ang kawalan ng impormasyon natin sa West Philippine Sea nung nakaraang 6 na taon definitely diminishes the understanding of the Filipinos. Tapos, in-amplify pa to ng fake news, in-amplify pa to ng mga nakaraang pagsasalita ng nakaraang administrasyon na walang dahilan para ilaban natin ito. So, that's the only thing I am really targeting. No? Those kind of failure to provide information really made a difference kung paano tinitingnan ng ating mga kababayang Pilipino ang laban natin sa West Philippines. Sir, ano na lang? Marami ng mga Pilipino sir nakakilala sa inyo dahil sa pinapakita niyong katapangan na paglaban sa West Philippine Sea. Pero ang sinasabi naman ng mga trolls, na paraan mo raw to para sa pagsisenador mo sa 2025 para makilala ka. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ang dami na ibinato sa akin ng trolls. CIA daw ako. Nagpunta daw ako ng Amerika kahit napakaiksing panahon lang naman yon for fellowship after my PhD na hindi ko nga nakuha dahil pandemic. Tapos pinayagan na lang ako eventually, but that's only like 6 days. Pangatlo, pinaka-recent, meron daw akong $4 million, no? Na hindi ko maintindihan, kung meron akong $4 million, papasok pa ba ako ng opisina at magpaplansya ng uniforme at kaharapin kayo? Eh di sana nag-migrate na lang ako sa US kung talagang pro-America ako, di ba? At ito na yung huli. Tatakbo daw ako ng senador. Bakit naman ako tatakbo? Napakaayos pa naman yata lang karir ko sa Coast Guard. Di ba? Ano yung sabihin sa senador wala sa ayos? Hindi, I mean, maayos pa naman ang future ko sa Coast Guard. No? Napakabata ko pa. Kung ang iniisip nila, compulsory retirement. Ang compulsory retirement ko sa Coast Guard is 2037. Di ba? So, running for public office, as mentioned by the trolls, minsan kulang na naman ng common sense. Eh. Kasi para sa akin, ano naman ang mapapala ako? Ako, naniniwala ako. Ang laban ng West Philippine Sea should not be used by anybody as a political vehicle to realize their ambition in 2025 or in 2028. However, ako naniniwala din na ang tamang impormasyon natin na ipinapakalat sa West Philippine Sea definitely supports ang maturity ng ating mga kababayang Pilipino na pumili ng maayos na senador, maayos na kongresista, at higit sa lahat, in 2028, maayos na Pangulo na magtutuloy ng laban ni Pangulong Bongbong Marcos. Otherwise, babalik na naman ulit tayo sa zero. Isisantabi na naman ang issue ng West Philippine Sea, ida-downplay na naman ang aggression ng People's Republic of China. So para sa akin, ang issue ng eleksyon, we should be able to awaken the sense of patriotism ng ating mga kababayang Pilipino na pumili at bumoto ng mga senador at kongresista na susuporta sa laban natin sa West Philippine Sea. Imagine, kung ang senador na naman na ilalagay natin sa 2025 ay yung mga senador na walang pakialam sa West Philippine Sea. Pangalawa, imbis na suportahan ang laban natin sa West Philippine Sea, ang kinakastigo pa ay ang Armed Forces of the Philippines or ang Philippine Coast Guard at ang mga kasamahan natin sa media na nagpapakalat ng tamang impormasyon. So this time around, we have to make sure na ang ilalagay natin sa Senado
ay ang mga senador na mga katulong sa objective ni Pangulong Bongbong Marcos na wag nating isuko ang laban natin sa West Philippine Sea. Sir, ano na lang masasabi niyo sa viewers, sa ating mga kababayan po, na mag-guarantee po sila na pagserbisyo niyo po sa West Philippine Sea? Well, una sa lahat, no, ang Philippine Coast Guard sa pamumuno ng ating komandante na si Admiral Ronnie Hilgaban has expressed his commitment kay Pangulong Bongbong Marcos when he took his oath na ang laban niya sa West Philippine Sea will always be supported by the Philippine Coast Guard. At kahit anumang maging operation ng Armed Force of the Philippines sa pamumuno ni General Browner, si Admiral Gaban will always be supportive as well of the Armed Forces of the Philippines. Sa National Task Force West Philippine Sea naman, being a member agency of the NTF-WPS, we also express our commitment to our chairman, the National Security Advisor, J. Eduardo Año. Alam niyo, sa totoo lang, if there's one person that we should really give credit, no, and recognize in the Transparency Initiative, that is the National Security Advisor, J. Eduardo Año. Siya ang tanging dahilan kung bakit meron tayong transparency sa West Philippine Sea. Hindi po ako, hindi po kahit na sinong spokesperson. It is only General Eduardo Año na dapat nating pasalamatan dahil sa kanya nananatiling at patuloy na nagbibigay kami ng impormasyon sa West Philippine Sea. Siya po ang dahilan kung bakit naiintindihan din ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng mas maayos ang lagay at sitwasyon sa West Philippine Sea. It's because of the advice of our NSA.